Sambahitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pahagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kanya sa mga likulikong landas. Tatakutin kanya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kanyang lalapitan. Ipahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulig ka sa kapamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag taong ito'y at hindi mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kaususan, mga aral.
ang anumang gawain ko ay kita't mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Siguro po sa mga medyo nakakapansin ng mga sitwasyon sa lipunan, pwede niyong sabihin, okay na to. Anong ibig sabihin nun? Yun bang halimbawa ay pagdating sa fashion, paulit-ulit lang siya. Di po ba? Dati, uso yung mga slim na pantalon. Nakita niyo sa mga kabataan, no? Ngayon, meron ng bagong fashion na isinusuot sila. Tawag nga nila doon, di ba, mga geng-geng. Pero nung mga panahong bata pa yung iba, uso na yon. Ang tawag doon, elephant. Di ba? Nagkakaroon ng iba't ibang termino, pero pare-pareho. Umiikot lang ang bawat uso. Hindi nawawala, pero umiikot. Hindi naluluma, pero bumabalik.
Ibig sabihin, ang karanasan ng tao ay hindi natatapos sa iisang sitwasyon. Ito ay palaging umiikot at nagbabago. 'Di ba? Minsan ang tawag nga natin sa mga tao halimbawa na mayroong kapansanan, 'di ba PWD na. Ang tawag natin no sa mga taong nakakulong ay hindi na mga prisoners, kung hindi person deprived of liberty. O di ba no? Pero kumbaga parang same dog but different colors yung tawag natin, no? Nababago ang terminology pero ang meaning ay nandun pa rin. Ang tawag natin ngayon sa mga sementeryo ay hindi na cemetery. Ano na? Memorial parks. Di ba, no? Ang ganda. Ang tawag ninyo sa mga parlor ay hindi na parlor. Ano na? Salon. Di ba, no? Kung makikita ninyo yung pagbabago ng terminology. Bakit ko to na ibabahagi sa inyo? Dahil sa Ebanghelyo, hindi naman nabago yung gustong mangyari ni Jesus. Ito kasing si Juan, parang mayroong idea na dapat tayo lang ang meron. Na dapat tayo lang ang gumagamit sa pangalan ni Jesus. Dapat kasamahan lang natin ang pwedeng magbahagi ng kabutihang galing kay Jesus. Kaya pinagbawalan ni Jesus si Juan. Hindi. Ibig sabihin lang, kaya niya ginagamit ang pangalan ni Jesus dahil ito ay mabuting pangalan. Dahil ito ay banal na pangalan at sa pangalan niya ay nagkakaroon ng kapangyarihan upang ang lahat ay sumunod kasama na ang masasamang espiritu. Ipinakita lang ni Jesus na siya ay hindi exclusive but inclusive. Dahil ito naman talaga ang kaniyang misyon. Ang misyon niya ay hindi lamang para sa bayan ng Israel, kung hindi lahat ng mga taong naliligaw, nahiwalay sa bayang Israel ay kanya ring misyon. Ito ay nakita natin sa kaniyang mga ginagawa sa buong buhay ng kaniyang ministeryo, na siya ay pumupunta sa ibang lugar na hindi kabahagi ng bayang Israel o mga Hudyo. Parang tayo ngayon, kasama na tayo doon sa bayang kaniyang iniligtas dahil tayo'y naniwala at hindi tayo laban sa kaniyang pangalan. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Ang ibahagi si Kristo sa iba kahit na sila ay iba. Ang ibahagi ang kabutihan ng Diyos kahit na hindi sila naniniwala. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, nagkakaroon ng katuparan ang lahat ng minimithi ng tao. Kaya napakalalim ng salita ni Jesus na sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Nangangahulugang kung kakampi mo si Kristo rin ang iyong sandata at si Kristo rin ang iyong ibinabahagi sa iba. Noong isang araw, ako po ay sumakay ng bus papuntang Cavite. May sumakay na babae na may sound system, may lapel. Yung pala magbabahagi siya ng salita ng Diyos. Sinenyasan ko yung babae, sabi ko, inon niya yung kaniyang sound system kasi sayang yung kaniyang pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos kung hindi maririnig ng mga tao sa labas o sa loob ng bus.
Kaya nagpasalamat siya pagkatapos dahil mission accomplished ang kaniyang ginawa. Pwede ko siyang debatihin sa loob ng bus. Pwede ko siyang patigilin sa loob ng bus. Pero hindi dahil si Kristo naman ang kaniyang ibinabahagi sa iba, magpatuloy ka lang. Baka sa iyong pagbabahagi ng kapangyarihan ng Diyos, ang iba naman ay makapakinig at manumbalik sa Kanya. Hindi natin alam kung paano tayo gagamitin ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Ang mga bagay na simpleng ating ginagawa ay pagbibigay hudyat sa iba kung paano sumampalataya sa Diyos. Ang maayos na pag-antanda ay bahagi ng pagtuturo ng tama sa iba. Ang pagluhod o ang pagyuko ng tama kapag tayo'y nasa loob ng simbahan ay pagbabahagi din kung ano ang tama na ginagawa sa loob ng simbahan. Ang maayos na pagtanggap ng banal na komunyon ay isa ring paraan upang ituro sa iba kung paano ang tama. Di ba, kailangan ganito, kaliwa, sa taas, sa kanan, pag nailagay na, kukunin, at saka isusubo. Hindi po yung sinabi ng pare, katawan ni Kristo, ginaganon, kinukuhang ganon. Ang tama ay ganon. So, sa pamamagitan ng tamang mga kilos at galaw, itinuturo natin sa iba na tayo pala ay lumalalim din sa aking pag-unawa sa pangangailangan ng taong matutunan kung ano ang tama. Kapag tayo'y dumadaan sa gitna ng altar, tayo po ay yumuyuko bilang paggalang sa may-ari ng simbahan. Kasi lahat tayo bisita lang ng Diyos. Gumagalang tayo dun sa may-ari. Hindi yung iba dumadaan lang talaga sa gitna pa. As if kanya yung buong simbahan. Walang pakialam, no? So makikita natin hindi lumalalim yung tao. Kaya kailangan din natin sa pamamagitan ng ating kilos at galaw na ituturo natin sa iba kung ano yung tama. Alam nyo ba nung huling hapunan, sino ang unang umalis? Pagkatapos na isawsaw ni Jesus ang tinapay, sino po unang umalis? Si Judas. Napansin nyo, sa huling hapunan, ang unang umalis ay si Judas. Pag tayo po ay a-attend ng misa, huwag tayong magiging Judas. Huwag tayo yung unang aalis. Ibig sabihin, tatapusin mo yung banal na misa kasi inumpisahan mo, tapusin mo. Dahil kung hindi mo siya tatapusin, mismo ikaw naghuhudas sa iyong ginagawa. Akala natin simpleng bagay. Pero kung tayo'y lalalim sa pag-unawa, doon sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ating mga galaw at kilos ay pagpapakita na tayo'y kumakampi sa Diyos. Huwag nating i-underestimate ang maliliit na bagay. Sa maliliit na bagay, doon nag-uumpisa ang lahat at doon tumutubo ang pananampalatayang itinanim ng Diyos sa atin. Dahan-dahan, makakarating din tayo at tayo rin ay magiging kasama ni Kristo sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtatangi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo.
ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob, at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, may mga kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos,
Siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin,
Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.